una sa lahat. Ang inyong napapanood ay ang satellite image ng Bagyong Uwan na nagbabadyang maging isang super typhoon. Malawak ang kaulapang dala ng bagyo na nagsimula ng magpaulan sa ilang bahagi ng bansa bago man ito tumama sa lupa. Ang iba pang update sa Bagyong Uwan at peligrong dala nito, alamin! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong persa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Banta ng Super Typhoon. Bagyong Uwan, mabilis na lumalakas habang tinutumbok ang Aurora Isabela area. 8 probinsya sa Northern Luzon na direktang tatama ng Bagyong Uwan, pinaghahanda na ng pag-asa. Sa Metro Manila naman, mga higanteng billboard pinagbabaklas na dahil sa peligro ng paparating na bagyo. Ilang celebrities nakibayanihan sa pagbibigay ng babala sa banta ng sakuna. Mga kapatid, maging maagap sa paghahanda sa paparating na malakas na bagyo. Buong persang nakabantay ang News 5 para ihatid sa inyo ang mahalagang balita at impormasyon. Kasama natin dito sa TV5 Media Center ang ating weather frontliner na si Alvin Pura para sa latest update sa Bagyong Uwan. Habang si Gio Robles magbabalita live mula sa Aurora kung saan posibleng unang maglandfall ang bagyo. Dito naman po sa Metro Manila, puspusan na rin ang paghahanda sa bagyo at yan ang binantayan ni Bea de Guzman na mag-uulat live mula sa Tondo, Maynila. Sa Aurora, kung saan posibleng maglandfall ang bagyo, pinalilikas na mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Live mula sa Baler, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang paghahanda dyan sa bagyo ng mga taga-Aurora? Jess, malakas na buhos ng ulan, mapaminsalang hangin at mapanganib na storm surge o daluyong ang pinangangambahan dito sa probinsya ng Aurora sa papalapit na Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Sa kabila ng banta ng nagbabagyang Super Typhoon Uwan, may mga turista pa rin pilit na lumusong sa nakakaingganyong tubig. Ang grupong ito galing pa raw ng Montalban, Rizal nang hihinayang sa napurnada nilang bakasyon kaya pumuslit saglit sa dagat bago umuwi. Wala kami magagawa, mga bata gustong-gusto maligo eh. Kaya yung pinabigyan na namin. Matumal ang mga turista sa Baler kahit weekend. Mahigpit na rin ipinagbabawal ang anumang water activities gaya ng swimming at surfing sa sikat na Sabang Beach sa bayan ng Baler dahil sa paparating na posibleng super typhoon. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga residenteng umaasa sa turismo gaya ng surfing instructor na si Mike at kanyang mga kasama na maagang umuwi. Taste lang tayo, pag nawala naman yan, pwede naman balik na lang ulit. Ang tinderang si Baby Jean maagang nagsara ng tindahan para lumikas. Ayaw na raw niyang maulit ang naranasang hagupit ng Super Typhoon Pepito noong 1 taon. Natatakot sir, kinakabahan po. Kasi po naranasan na rin po namin yung nag-signal number 5 noong November 17 sir. Sobrang trauma sir, nasira po yung bahay namin tapos nawas out yung pesto namin. Ninakawan pa po kami. Naabutan pa namin ang ilang residente kanina na nagpuputol ng kawayan. Kwento ng residenteng si Ryan mula Barangay Buhangin. Gagamitin niya itong pabigat at pampatibay sa kanilang bubong sakaling humambalos ang malakas na hanging dala ng Super Typhoon Uwan. Dala po kami ng bagyo po dito ng Pepito. Nawasak po yung kusina po. Parte yung kusina lang po ng bahay po namin. Sana po ay humina po yung bagyo. Ang lokal na pamahalaan sa Baler, inihahanda na ang mga evacuation center. Pinalilikas na ng maaga ang mga residente, lalo na sa coastal areas dahil sa banta ng daluyong. Nakapreposisyon na rin ang mga emergency vehicle gaya ng mga ambulansya at rescue trucks ng Aurora
Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinakpan na rin ng plywood ang mga bintana ng ilang estruktura. Jess, ang kinatatayuan ko ngayon, ito yung Sabang Beach dito sa bayan ng Baler. Sikat ito na surfing spot sa mga local at foreign tourists. At simula kaninang umaga, base sa obserbasyon ko, ay mas lumakas na nga yung alon sa Dalampasigan. Base sa pinakahuling 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, ngayong Sabado ay nasa signal number 2 na ang probinsya ng Aurora. Kabilang dyan ang eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino at maging dyan sa Metro Manila at nalalabing bahagi o ibang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Kabikulan at maging sa Visayas. Malawak ang sakop nitong bagyong Uwan na ilang beses na nga po naming sinabi na posibleng maging super typhoon. Hindi lang po yan sa Luzon ang posibleng maapektuhan, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Kaya abiso po ng mga otoridad sa mga residente, lalo na yung mga nakatira sa posibleng daanan o track nitong bagyo na mag-imbak ng pagkain at malinis na inuming tubig na posibleng tumagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling kailanganin. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. Jess, balik sa'yo. At mag-iingat din kayo dyan, Gio Robles. Maraming salamat, Gio Robles, nag-uulat live mula sa Aurora. Nagsimula na pong maghanda ang iba't ibang probinsya sa pananalasa ng bagyong Uwan. Hindi pa man tumatama ang bagyo, ilang lugar ang binahana bunsod ng pag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kita sa drone shot na ito ang tindi ng baha sa barangay Ampayon sa Butuan City. Halos tigisa lang ang dinadaanan ng mga sasakyan. Ang ilang kalsada sa lungsod nagmistula ng ilog dahil sa baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, 17 barangay ang apektado ng baha. Higit 2,000 residente ang inilikas na. Sa ibang probinsya naman, tuloy-tuloy ang paghahanda sa paparating na bagyong Uwan. Sa Bulacan, isa-isa nang ipinwesto ang mga rescue boat na gagamitin ng Local Disaster Unit. 9 na pasahero raw ang kasya sa isang bangka. Ito ang gagamitin ng rescuers sa paglikas sa mga apektadong residente sa paparating na super bagyong Uwan. Nakahanda na rin ang mga pulis sa buong probinsya ng Cagayan para sa mga gagawing rescue operation. Tinakpan na ang mga bintana ng munisipyo sa bayan ng Gonzaga. Nakahanda na rin ang mga life vest na gagamitin sa pagresponde sa baha. Sa Infanta, Quezon, nagputol na ng mga sanga ng puno ang ilang volunteer bilang paghahanda sa hagupit ng super bagyo. Nilinis din nila ang mga kalat para hindi bumara sa mga kanal at daluyan ng tubig. Nagsimula ng mag-repack ng mga pagkain at iba pang relief items na ipamimigay sa mga maapektuhan ng bagyo. On standby naman ang mga gagamiting rescue vehicle gaya ng mga ambulansya at rescue boat. Sa Camarines Norte, inihanda na ang gagamiting evacuation center sa probinsya. Nakaposisyon na rin ang mga ipamimigay na mga pagkain. Sa Kamsur, sinimulan na ang forced evacuation sa ilang bayan, lalo na sa mga malalapit sa Dalampasigan. Nagtulong-tulong ang BFP, PNP at rescue personnel ng iba't ibang bayan para dalhin sa evacuation centers ang mga pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update tayo mga kapatid, patuloy pong sumasailalim sa rapid intensification o biglaang paglakas. Ito nga ang bagyong si Uwan. Ito po ay nasa huling namata ng Pag-asa sa layong around 575 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Ito po ay nandito sa kalagitnaan ng East Philippine Sea. Yan po ay may taglay na lakas na hanginan na nasa 150 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugso pang umabot sa 185 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na lalakas habang binabaybay itong East Philippine Sea at posibleng nga pong umabot sa hanggang super typhoon category. Maliban dyan, napakalawak po ng ating bagyo na nasa around 800 kilometers yung kanyang radius at possible pa yung lumawak habang kumikilos po yan papunta dito sa ating bansa. So ang kabuang diametro niyan ay nasa 1,600 na kung saan yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na ngayon dito sa eastern portion ng Visayas at Bicol region at madadagdagan pa po ang epekto ng mga pag-ulan nito at malalakas na bugsong ng hangin habang lumalapit po itong bagyong Uwan dito po sa ating landmass o kalupan. At dahil nga sumubsob pa ito ng bahagya, mas naramdaman na po natin o mas madadagdagan po ang epekto nito dito po sa areas ng Bicol region. Bukas ng umaga hanggang madaling araw, kikilos po yan dito sa eastern section ng Bicol region patungo dito sa Central Luzon at bukas ng hapon hanggang gabi, yan po ay nandito na sa eastern section ng Northern Luzon at Northern Luzon at posible nga po yan maglandfall dito po sa mainland Luzon
Luzon sa darating na Sunday ng gabi hanggang bukas. Well, hanggang Monday na madaling araw, tatawid po yan patungo dito sa may East Philippine Sea. Kasabay po niyan, yung ating malalakas na bulton, malalakas na mga pag-ulan na associated dito po sa Bagyong Uwan ay mararamdaman nga natin bukas ng umaga dito sa Bicol Region at hapon naman dito po sa areas ng Central Luzon at dyan po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at magpapatuloy pa yan sa Lunes ng madaling araw. Ganun din po ang ilang bahagi ng Mimaropa. Sa ngayon nga, dahil nga napakalawak nitong Bagyong si Uwan, maliban po doon sa ating malalakas na hangin, malalakas na pag-ulan, ramdam din po yung ating hangin dito po sa mga areas ng Palawan, Cebu, at kasama po dyan ang malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa katunayan, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ng Pag-asa sa ilang areas ng Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, Albay, northeastern portion ng Sorsogon, kasama po dyan ang northern portion ng Samar. Nakataas naman ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Metro Manila, eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, kasama po dyan ang Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, at ang nalalabing bahagi ng Camarines Sur, kasama po dyan ang Albay at Sorsogon, maging dito po sa mga areas ng Burias at Ticao Islands. Kasama na rin po dyan ang nalalabing bahagi ng Northern Samar, maging ang northern portion ng Samar at Eastern Samar. Nakataas naman po ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Again, ito pong ating tropical cyclone wind signal ay madadagdagan pa habang lumalapit sa ating kalupaan o landmass. Ito pong Bagyong Uwan at posible po tayong magtaas ng hanggang tropical cyclone wind signal number 5. So nandiyan po yung ating pinaka mapanganib at mapaminsalang hangin na directly associated dito po sa Bagyong Uwan. Bagitin na rin po natin kung mapapansin nyo itong ating satellite image, medyo malawak din po yung mata or center ng Bagyong Uwan na kung saan nandyan po yung eyewall at nandyan din po yung pinaka mapaminsalang hangin ng bagyo. So mas malawak po ang posibleng maapektuhan ng area natin. So maganda at mag-ingat po tayo dyan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako pong inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, buhay ang nakataya sa panahon ng kalamidad. Sa paparating na Bagyong Uwan, mainam na alamin ang mga peligro sa inyong lugar. Kung paano alamin sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. 8 probinsya ang nakikitang direktang tatamaan ng Bagyong Uwan ayon sa Pag-asa. Yan ang Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur at La Union. Ngayon pa lang, pinag-iingat na ang mga nakatira dyan. Halimbawa sa Aurora, maraming lugar ang may mataas na banta ng pagbaha at storm surge o daluyong. Base yan sa datos ng hazard map ng Project NOAA. Mapula rin ang mapa sa Isabela, partikular sa Kabagan kung saan mataas naman ang banta ng pagbaha. Landslide naman ang pinapakitang banta ng Project NOAA sa ilang lugar sa Nueva Vizcaya, partikular sa Nueva Vizcaya State University, Bambang Campus. May katamtamang banta naman ang pagguho ng lupa sa Benguet na may kasamang high risk ng pagbaha lalo sa mababang lugar. Halos ganyan din ang banta ng Project NOAA sa Ifugao. Pero mas mataas ang panganib doon ng pagguho ng lupa sa halos maraming lugar. Mataas na rin ang banta ng storm surge sa La Union at Ilocos Sur dahil pareho itong malapit sa dagat. Ang mga puti sa mapa ay indikasyon kung saan ligtas puntahan sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Kaya ang Project NOAA, hinihikayat ang publiko na gamitin ang kanilang hazard map na mabibisita sa www.noaa.up.edu.ph. Hindi pwedeng go bag lang ang pe-prepare mo. Hindi pwedeng mga canned goods lang ang pe-prepare mo. Ngayon pa lang ay pwede na natin tignan yung hazards kasi yon ang mga nakakamatay. Know your neighborhood. Nagbigay din ng ilang paalala si UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay sa ilang pwedeng gawin pagdating naman sa malakas na hangin. Dapat daw ay bawasan na ang sanga ng puno na posibleng bumagsak sa mga bahay, patibayin ang mga bubong at bintana, at kung yari sa light material ang bahay, magkusa na raw lumikas para sa inyong kaligtasan. At para naman sa buhos ng ulan, pinapayuhan din ng publiko na maging alerto sa mga abiso ng Pag-asa at ng Project NOAA. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, mga naglalaki ang billboard sa Metro Manila binaklas na bilang paghahanda sa bagyo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Todo rin sa paghahanda Metro Manila sa paparating na bagyong uwan. Pinagbabaklas na ang mga higanting billboard at naka-alerto na ang mga komunidad malapit sa Manila Bay. At live mula sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 mobile journalist Bea de Guzman. Bea, malapit sa dagat yung Baseco Compound. Ano ba yung, yung peligro dyan tuwing may bagyo, kagaya ngayon, at paano naghahanda ang mga residente dyan? Andre, tama ka no, tabing dagat ang Baseco. Kaya naman bukod sa ito ay flood-prone area, ay talaga namang malakas ang hagupit ng hangin kapag may bagyo. Karamihan sa mga residente rito ay talaga namang labis ang pag-aalala ng malaman ang tungkol sa nakaambang lakas at lawak ng bagyong uwan. Pero dahil buong araw ay walang bumuhos na ulan, pinili na muna ng mga residenteng manatili rito sa kanilang mga kabahayan. Kanina, Jester, nag-ikot ang mga kawani ng barangay para magbigay ng babala sa mga nakatira sa dalampasigan. Pinaghahanda na ng mga go bag at pinag-impake na ng mga damit ang mga residente sakaling kailanganing lumikas. Ang ilang residente sanay na raw sa bagyo pero hindi mailis ang kanilang takot kaya naghanda na sila mga gamit. Maaraw ang panahon nitong buong maghapon sa Metro Manila. Sinamantalayan ng mga lokal na pamahalaan para maghanda sa paparating na bagyo. Nagdeklara na ng Code Red ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Bilang paghahanda sa bagyo, ipinahinto na muna ang mga construction work. Bawal munang gamitin ang tower crane na pwedeng bumagsak kapag malakas ang hangin. Alinsunod yan sa Section 102 ng National Building Code. Nirolyo na rin ang mga naglalakihang tarpaulin at billboard. Sa Maynila, kagabi pa raw nagrolyo ng mga billboard. Sa Quezon Avenue naman, sa Quezon City, wala namang makikitang mga billboard. Ayon sa mga otoridad, peligroso ang mga billboard dahil pwede yang matumba o liparin ng malakas na hangin kapag may bagyo. Sa Valenzuela City, na may flood-prone barangay, naka-full alert status na ang Local Disaster Office. Nakahanda na rin ang mga emergency vehicle at rescue equipment, pati na rin ang waterproof drone at remote control water device na unang beses nilang gagamitin sa rescue operations. Nagsimula na rin silang magpadala at mag-set up ng mga tents sa iba't ibang evacuation center. Tiniyak naman ng Metro Manila Council na ginagawa na ng mga lokal na pamahalaan ang iba't ibang paghahanda sa bagyo, gaya ng pagdedeploy ng rescue vehicles, pag-preposition ng mga pagkain at gamot at pag-aalis ng bara sa mga drainage. Kaugnay ng bagyong uwan, nagkansela na ng klase ang mga lungsod sa Metro Manila. Saklaw nito ang lahat ng antas sa public at private schools. Kabilang na dyan ang Las Piñas, Pateros, Caloocan, Mandaluyong, Taguig, Marikina, Parañaque at Quezon City. Andre, sa ngayon dito sa Playa Baseco ay kalmado pa ang dagat pero naka-standby mode na rin ang mga residente sakaling kailanganin nilang lumikas sa mga evacuation centers. Yan muna ang update dito sa Baseco. Balik sa iyo, Andre. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Bea de Guzman. Nasa bansa ulit ang kilalang storm chaser sa buong mundo na si Josh Moore Herman para sa paparating na bagyong uwan. May mga payo siya kung paano epektibong paghandaan ang isang super bagyo. Alamin natin kung ano ang mga yan sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Ngayong posibleng maging super bagyo ang nagbabadyang sumalanta sa malaking bahagi ng bansa, importanteng nasa frontline ka ng paghahanda. Kagabi lang lumapag sa Pilipinas ang tanyag na storm chaser na si Josh Moorgerman. Ilang dekada na siyang humahabol sa malalakas na bagyo sa buong mundo. Para idokumento ito, kabilang na ang bagyong Yolanda noong 2013. Sa pagbisita niya muli sa Pilipinas, may ilang payo si Moorgerman para paghandaan ang papalapit na bagyong uwan. Base yan sa karanasan niya sa kahahagupit lang na Category 5 Hurricane Melissa sa Jamaica. Una, kung malapit ka sa dagat, lumipat na agad sa mataas na lugar. Tiyak daw kasi na kasamang hahagupit sa malakas na hangin at buhos ng ulan ang mga daluyong o storm surge. Manatili dapat sa lugar na mas mataas sa 4 na metrong taas ng mga hampas ng alon o sa pangalawang palapag ng isang bahay.
Pangalawa, bago pa dumating ang bagyo, siguraduhin meron kang isang safe room sa bahay. Isa itong espasyo kung saan pwede kang manatili kung sakaling humahagupit na ang pagkalakas-lakas na hangin. Hanapin ang pinakamatatag na dingding kung saan masusuong ang extreme winds. At panghuli, magdesisyon daw dapat hindi base sa mga dati mong karanasan sa mga bagyo. Oo, malakas ang bagyong Tino at iba pang nakaraang sama ng panahon. Pero tandaan, hanggang signal number 5 ang inaasahang itataas sa pagdating ng bagyong Uwan. Di hamak na mas malakas ito kumpara sa mga nakaraang bagyo. The trick is to get as many walls as possible between you and the wind. If damage starts to happen, if a window breaks, a door blows off, a wall comes down, know where you're gonna go. Maliban sa mga yan, mas mainam pa rin ang paglikas kung inabisuhan na ng lokal na pamahalaan. Manatili ring nakatutok sa updates sa bagyo sa mapagkakatiwalaang sources sa TV man o social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid dahil magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mataas na dito, grabe. Yung bahay namin sa likod. Pa nakakabangon ang Negros Oriental sa Bagyong Tino at ngayon naghahanda na naman ang probinsya sa posibleng epekto ng Bagyong Juan. At live mula sa Canlaon City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, anong paghahanda ang ginagawa dyan sa Negros Oriental para sa Bagyong Juan? Andre, puspusa na nga ang paghahanda ng mga residente at maging mga LGU dito nga sa Negros Island dahil sa paparating na bagyong Uwan. Yung mga residente na nasa evacuation center nga, Andre, noong kasagsagan ni Bagyong Tino ay hindi na umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Sa atin nga ang paglibot kanina sa probinsya, Andre, nakita nating maraming bahay ang nasira ng Bagyong Tino. May mga residente din sa gilid ng kalsada na nagpaskil ng karatula na humihingi ng tulong. May mga nagsitumbahan ding mga poste ng kuryente. Ang ilang kalsada hindi pa madaanan kaya pahirapan tuloy ang mga negosyo dito na maitawid sa ibang lugar. May bus terminal din dito na napinsala ng bagyo kaya maraming ring bus ang nasira dahil sa bagyong Tino. Anjay, nandito nga tayo sa Canlaon City, dito nga sa Negros Oriental at napakalakas na ng ulan dito at unti-unti na ding lumalakas ang hangin dito na epekto nga ni Bagyong Uwan. At ngayon, Anjay, ay brown out dito, walang supply ng kuryente dito sa lugar at pahirapan din ang linya ng komunikasyon. At ngayon din, Andre, sa datos ng LGU dito sa Canlaon ay hindi bababa sa 15 ang nasawi dahil sa Bagyong Tino at nasa higit 10 naman ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Nagdeklara na din ng state of calamity dito sa buong lugar ng Canlaon City. Yan muna ang latest update. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa live mula po sa Negros Oriental, Bril Montalvo. Ito naman. Kasama natin ito, ayan. Makakasama natin, Jess, itong si Weather. Frontline. Weather Tito. Weather Tito, si Alvin Sige, Pura. tanongin mo na So si Alvin, nararamdaman na unti-unti sa iba't ibang bahagi ng bansa itong Bagyong Uwan. Pero inaasahan natin, mas mananalasa talaga yan pagdating perhaps tomorrow. So ano yung mga uling paghahanda para sa mga kapatid natin? Ano yung dapat nilang maalala? Okay, yung mga kapatid natin dyan, particularly sa mga directly maapektuhan ng gitna or center ng Bagyong Uwan at yung kanyang outer bands,
dapat maghanda at mag-ready po tayo at makinig tayo sa local LGU natin at DRMO. If ever may evacuation plan sa inyong area, makinig po tayo dahil mas mahirap po mag-rescue if naaapektuhan na tayo ng bagyo. Ngayon, habang wala pang masyado epekto yung bagyo, dapat yan, makinig tayo sa mga possible na evacuation na dahil nga medyo malakas yung bagyo natin at medyo malawak yung center. Tapos doon naman sa mga areas na dinaanan ni Tino, significantly, hindi naman ganun kalakasan yung ating ulan compared doon na malapit sa gitna. Pero again, pag may mga pag-ulan pa rin tayo dyan, since saturated yung lupa natin, prone pa rin tayo sa mga flash floods and landslides. Doble ingat pa rin tayo dyan. At sobrang lawak nga nitong bagyo natin, halos 1,800 na or 1,600 yung ating radius nito. So kahit nasa Luzon yung mga mata niyan, ramdam po yan hanggang Visayas and Mindanao. So ingat pa rin tayo. Buong bansa po ang mag-ingat. Idagdag din natin, nakausap mo si Coach Rio, di ba, sa Run Rio Trilogy, kinansela na yon yung kanilang marathon at PBA Games, kinansela na rin po ang PBA Games at manatiling nakatutok sa News 5. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Ngayong may paparating na malakas na bagyo, dapat po maging alerto at handa. Unahin po natin ang ating kaligtasan at sumunod sa babala ng mga otoridad. Manatili namang nakatutok dito sa News 5 at sa social media pages ng News 5 Digital kung saan namin ihahatid ang latest sa lagay ng bagyo dahil kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.